Eh, ano ba? Oh! Tagal mo naman paningasin yan. Hindi magniningas yan. Ano ka ba? Basta kasi. Anong basa? Tanggalin mo muna kasi yung face mask mo. Ano face mask? Face mask? Meron nga. Babalik ko ng ulit. Palingasin ko na ng ulit. Nay, ito na po yung report card ko po. Aba, anak. Yung 9 itong nakikita ko Top 1 ka na ba? Sorry po, Tay. Top 2 lang po ako. Hayaan niyo po, mas gagalingan ko po pa. Para po mataas po ang grado ko. Ay, nak. Huwag kang mag-sorry. Hindi ka naman kailangan mag-sorry. Wala ka naman ginawang masama. Ang sa amin lang, natutuwa kami ng nanay mo na pinagbubuti mong pag-aaral. Nako, mabuti pa anak. Magmerienda ka kaya muna. Sige po, Nay. Magpapalit po muna ako. Sige. Ay. Mahal, lumalaki na yung ating mga alagang pato. Uy, patingin nga ako, Biyang. Ba, medyo mabigat-bigat na. Malapit na nga pong mapuno, Tay, eh. Eh di, pag napuno nga ito, gusto mo gamitin natin yung pera ng alkansya mo, pambili ng mga bagong damit at saka sapatos. Naku, hindi ko naman po kailangan ng bagong damit at sapatos. Ano gusto mong gawin ngayon? Gusto ko lang po maipon yan para po pang negosyo. Sarap ng tulog ng anak mo. Hindi ko malimut-limutan yung sinabi niya. Sa lahat naman ng batang alam ko, siya yung kung mag-isip gusto na kaagad negosyo. Kaya siya naiiba sa karamihan talaga. Alam mo ba yung ibang bata pag tinanong mo, ay, gusto ko paglaki ko, tatapos na ako ng pag-aaral, tatrabaho sa isang kumpanya. Dahil doon malaki ang sweldo. Pero siya hindi. Negosyo. Matalino kasing bata si Biyang. Parang matanda kong mag-isip. Sana nga makayanan natin na matustusan ng pag-aaral niya sa college. College? Matagal pa yun. Hindi mo man maalis sa akin ng hindi mag-iisip. Sa kalagayan natin ngayon, malabong makapag-aral si Biyang ng college. Nandoon na ako. Alam ko naman yun eh. Kaya nga nagpupursige akong padamihin sana yung mga alaga nating hayop. Eh ano lang naman yung mga pato dyan, yung baboy, tsaka yung kambing. Napakaliit ng lugar natin eh. Sige na nga, umalis ka na. Tanghaliin ka pa. Ate Trixie, bibili ka ba? Ate Trixie! Oo, sandali. Gawin mo lang ang beauty ko. Ano? Ate Trixie! Ate Trixie! Ano, bibili ka ba? Sandali. Nasa lang. Pwede bang magtanong? Ay, opo. Ito ba ang Barangay Santa Ines? Oh, Ay, wow. opo. May matso. Sir, ano pang kailangan nila? Gusto niyo pong magpagupit, manicure, pedicure, push pop, massage, or me? Hindi, nagtatanong lang ako dito sa bata kung ito nga ang Barangay Santa Ines. Ganun ba? Ano ba yung... Ay, Biyang, pabili na lang kami kaya ng tigda-dalawang suman at saka kalamay. Yan! Di ba? Masasarap ito. Bong, kunin mo na, Bong. Sige na, ha? Okay. Thank you po. Thank you. Mukhang masarap yan, ha? Pwede bang pagbilan mo rin ako? Ay, opo, sir. Bilhin mo ako ng kalamay at suman. Sige. Bigyan mo ako ng kalamay, bibingka, at kukunin ko na lahat yan. At kwentahin mo lang kung magkano
pati na yung nakuha nila, babayaran ko. Ay, kahiya naman sa'yo, sir. Siyempre, bago tayo magkakaibigan, kaya ililibre ko kayo ng mga merienda niyo. Wow. Kano lahat ang nakuha ko na? 210 po. Ganun ba? Ito, 500 yan. Sa'yo na lahat yan. Dahil mabait ka, masipag, yan ang premium ko sa'yo. Tip. Salamat po, sir. Sige. Boss, parang kilala kita. Di ba ikaw yung artista? Si Ramon Alvarado? Yung magaling na kontrabida, di ba? Oo. Ako nga si Roman Alvarado. Boss, bakit patagal na kayong walang pelikula? Kasi medyo naging busy ako sa mga negosyo ko. Kaya tumigil muna ako sa paggawa ng pelikula dahil nagko-concentrate ako sa negosyo ko. Kaya katulad nito, kaya ako nandito para i-alok sa mga taga rito na mag-invest sa bago kong negosyo para makaahon naman sila sa kahirapan at ma-share ko yung mga biyayang natatanggap namin ng misis ko. Siya nga pala, misis ko, si Donna. Magandang araw po. Ay, sorry, sir. Hindi pa ako nakikipag-deal sa hindi ko kakilala. Mahirap na ma-scam, no? Siya nga pala, salamat sa palibre nyo. Thank you. Boss, talaga bang kikita ako malaki kung sususiyo ako sa'yo? Garantisado yun. Alam mo, kaya nga ako nandito para maibahagi ko naman yung mga biyaya na natatanggap namin mag-asawa, lalong-lalo na dun sa mga mahihirap nating kababayan. Sana, boss. Kaso wala akong pera eh. Pero, pipilitin ko na makasali ako sa negosyo mo. Okay, hindi problema yan. Teka nga pala. Alam mo ba kung nasaan ang barangay hall? Opo, kilala ko si Chairman. Boss, pwede kita samahan kung gusto mo. Yun. At sige, babalik ako bukas. Samahan mo ko kay Chairman para pag-usapan natin yung investment na sinasabi ko para makinabang naman lahat ng mga taga-barangay Santa Ines. Okay? Opo, Sige. maraming salamat po, bossing. Sige, kita tayo bukas. Opo. Teka, Donna, love. Ano bang kinakainit ang ulo mo? Ha? Buisit ka, itinatanong mo pa? Wala na namang nangyari sa lakad natin. Maghapon tayong nag-iikot, tapos ni Singkong Duloy wala kang kinita. Ang matindi pa, barya na nga lang nasa bulsa mo, inubos mo pa sa lintik na. Donna, kailangan mamuhunan tayo para lumapit yung mga investor. Saka, pinagbigyan ko na, pinakiyaw ko na yung sa bata dahil kawawa naman. Ano? Pwede ko bang ipang-shopping yung suman? May babayad ko ba yun sa mga gusto kong bag at shoes? Donna, ganito na lang. Sige, bukas, mag-shopping ka. Okay? Halika na. Na nga.
Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, at nasabi ko na sa inyo ang mga dapat yung malaman. Pero kung meron pa kayong mga katanungan, ay nakahanda naman akong sagutin kahit ano man yun. Mr. Alvarado. Mr. Alvarado, naintindihan po namin mag-asawa ang paliwanag ninyo. Ganun pa man, para pong mahirap paniwalaan na ibibigay ninyo ang 80% na interest kung mag-i-invest kami. Hindi po ba parang malulugi kayo sa negosyo nyong pagganyan? Unang-una sa lahat, gusto kong mapanatag ang inyong mga kalooban. Dahil sinisiguro ko sa inyo na maibibigay ko sa inyo, maibabalik ko sa inyo ang 80% na aking ipinangako. 80% interest. Ganong kalaki. At sigurado ko na hindi ako malulugi. Mas malaki po ang aking puhunan kaysa sa inyo. Kaya kahit 20% na lang ang matira sa akin, malaki pa rin ang aking kikitain. At matagal ko ng pangarap na pag dumating ang ganitong klaseng pagkakataon, gusto kong ibigay sa ating mga kababayan ang bahagi ng mga blessings, ng mga biyaya na darating sa amin. Mr. Alvarado, magaganda lahat ng sinasabi ninyo. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang marami kayong makukumbinsi na makipagsapalaran sa negosyong sinasabi ninyo. Ang talagang hindi ko matanggap ay yung mga huhukayin na kay Yamashita treasure na yan. Kung totoo man na maraming binaon na kayamanan ang mga Hapon nung araw, malamang nakuha na ng mga treasure hunter na mga yan. Isipin ninyo, 80 years na ang nakakaraan. Tama! Bata pa ako, nadidinig ko na yung mga treasure hunting na yan eh. At ganyan ang mga style ng mga bubudol-budol na yan. Kaya ingat ha, mga friendship. Nako, alam mo na. Tama ka, Miss Trixie. Dahil mahirap magtiwala sa panahon ito. Dahil maraming nambubudol. Kaya nga, minabuti kong humingi ng permiso kay Kapitan Tirso para patunayan na legal at mabuti ang aking negosyo. Diba, Chairman? Kung ganoon po, magkano po ba ang dapat naming ma-invest? Minimum of 1,000 pesos ang pwede ninyong panimulang investment. At kung gusto nyo pang magdagdag, bukas ang ating opisina para tanggapin ang inyong investment. At hindi lang yun, mga minamahal kong kabarangay. Ngayon mismo, ibibigay ko sa inyo ang 40% interest ng inyong investment. Wow, boss! Interes agad-agad! Ang galing mo naman, busing! Hindi ko ipinagsisikan ang sarili ko sa'yo. Kaya wag mo akong susumbatan. Sige po, sir, pero kung ano naman pong binabalak nyo, wag nyo na pong ituloy. Pwede naman po kayong humingi ng tulong sa Diyos, sir.